Book of Psalms, Psalm chapter 3. Let's read the whole chapter. And our key verse is verse number 5. Ang mensahe sa English ay nasa verse 5. Alive, for the Lord sustained me. Sa Tagalog, buhay sapagkat inalalayan ako ng Panginoon. Amen? Amen. Masaya ba kayo na hanggang ngayon? Buhay pa tayo? Amen. Sa araw na ito, maraming tao ang pumanaw. Right. Kahapon, may mga pumanaw din. Okay? Kaya pasalamatan natin ang Panginoon na bakit ganyan buhay pa tayo. Purihin ang Diyos. Psalm chapter 3 in verse number 1 up to verse number 8. Let's read this all together. Walang mag-iingay, ha? Sige. Tabi kayo sa ano? Tabi mo na. Psalm chapter 3 verse 1 to 8. Ready? Read. Lord, how are they increased that trouble me? Many are they that rise up against me. Many there be which say of my soul, there is no help for him in God. Selah. But thou, O Lord, art a shield for me, my glory, and the lifter up of mine head. I cried unto the Lord with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah. I laid me down and slept. I awake, for the Lord sustained me. I will not be afraid of 10,000 of people that have set themselves against me round about. Arise, O Lord, save me, O my God. For thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone, thou hast broken the teeth of the ungodly. Salvation belonging unto the Lord, thy blessing is upon thy people. Selah. Sa verse 5, sabi ni Haring David, I laid me down and slept. I awake, for the Lord sustained me. Amen? Amen. So, ang mensahe dyan sa verse 5, yung awake, pinalitan ko ng alive. Sabi ni David, I awake. I'm alive, for the Lord sustained me. Amen. Let us pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po muli sa inyong makapangyarihang salita na aming nabasa. Panginoon, salamat po sa pribileyo na kami ay muli idinakon ninyo sa inyong bahay-sambahan upang kayo ay aming pasasalamatan, sasambahin, papurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat muli sa inyong biyaya na kami iningatan ninyo, Panginoon, mula aming pagising kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito. Banal Espiritu, kapag kayo pumanguna sa amin at bigyan niyo po ng katalinuhan ng bawat isa, na maunawaan po ang mensahe, higit sa lahat, maisabuhay. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa laban po sa inyo. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang mga makakapanood ng preaching na ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. So verse 5, yun ang ating key verse, no? Sabi ni Haring David, I laid me down and slept. I awake, for the Lord sustained me. What a blessing na kapag tayo ay hihiga, nakakatulog ka agad. Ano? Ay. Amen? Sino sa inyo ang nakaranas o nakakaranas na kapag nakahiga, ay ang tagal makatulog? O hindi talaga nakakatulog? No? Maraming mga ganyang tao. Kaya nga, ibig sabihin pala, sabi sa aking napag-aralan, pag ang isang tao daw, kapag nakahiga o matutulog siya, halimbawa, tapos higa, tapos hindi kaagad nakakatulog, yan pala ay hindi normal. Amen? Abnormal pala sa isang tao yan yung maghihiga ka, gusto mo nang matulog, pero hindi ka nakakatulog. Right? Pero what a blessing kapag tayo humiga, tapos tulog ka agad. Meron ba kayong mga ganyan kilalang tao? Ano ba? Pag nailapat lang yung kanyang likod, ay tulog ka agad. Blessing yan kapag ikaw ay ganyan ang nararanasan mo kapag ikaw ay humihiga na. No? Pagkahiga mo, tulog agad, kagaya ni Haring David, no? Tapos sa oras ng gising din siya kagad. Kaya sabi niya, I laid me down and slept.
Kaya nga, what a blessing na kapag tayo, matulog na tayo, yung paghiga talaga, tulog ka agad. Pero sa panahon nga natin ngayon, sa tingin ko mukhang bihira lang yung ganyan mga tao ngayon. Right. No? Ang nakakaranas ng mga ganyan, yung mga tao na mga workaholic, mga simula pagising, trabaho na ng trabaho, kaya pagdating sa gabi, pagod na pagod, paghiga, tulog ka agad. Right. Tama ba? Hindi. Tama. Pero yung mga walang trabaho, mga walang ginagawa. Kaya pag sinabing matulog, hindi pa tulog yan. No? At sila, ang karamihan natutulog, umaga na. Right. Isa lang yung sumasang-ayon na. Ulitin ko normal sa atin na kapag tayo ay umihiga, tapos nakakatulog. Yan ang normal. Right. Ang abnormal, yung sa preaching, lumapat yan yung likod mo sa upuan, tapos nakatulog ka. Abnormal yun. Right. Hindi tama yung ganon. Amen? Yan nakakalungkot, pagdating sa preaching, maraming inaantok. Right. Pero sa ibang bagay, hindi inaantok, no? Right. Sa preaching, maraming nagiging beautiful eyes. No? Gumaganon ba? Di ba? Hindi, no? Nagiging beautiful eyes. Kaya sabi ni David, I laid me down and slept. Pag ikaw pala ay nagkakaedad na, 40 pataas na, mararanasan mo pala talaga. At alam niyo, isa sa mga faktor, bakit karamihan, ang nakita ko na yung mga pag natutulog, ay pag nakahiga, ay hindi nakakatulog ka agad. Yung mga tao na mayroong mga responsibilidad sa buhay. Right. Tama. Tama ba? Okay. Kasi lalo na kung ikaw, halimbawa tatay ka, hindi ka makakatulog agad. Kung alam mong kinabukasan, walay bugas. Diba? Right. Parang hirap matulog eh. Amen? Parang hirap din matulog na alam mo kinabukasan, puputulan ka na ng kuryente. Hindi ka makakatulog. Right. Natingnan niyo ang mga masasarap ang tulog. Yung mga bata, ganyan, laro lang laro. Maya-maya, tulog na yan. Natural sa kanila yan eh. Tama ba? Amen. Kaya ngayong ngayong gabi na ito, hindi tayo sa tulog. Hindi tulog yung pag-uusapan natin. At sabi ko nga sa inyo, sabi ni David, I laid me down and slept. Tapos sabi niya, I awake. Ako'y nagising. Bakit? For the Lord sustained me. Yung sustained dyan, tinignan ko sa Tagalog, inalalayan. Inalalayan. Alam niyo ba, without the sustaining grace of God, wala tayo sa mundong ito. Right. Yung word na sustain, kagaya ng piano, meron niyang sustain. Ang ibig sabihin na kapag ikaw ay nagpindot dyan ng piano, ng mga nota or chords, pag binitawan mo yan at hindi nakaapak yung paa mo sa sustain niya, pag binitawan mo, mawawala din ang tunog. Pero kapag nakasustain ka, nakaapak yung paa mo doon sa sustain niya, tapos pinindot mo ng gano'n, tapos binitawan mo, hanggat nakaapak siya, nananatili yung tunog. Nakita nyo ganyan tayo eh. Kaya tayo hanggang ngayon, humihinga pa, buhay pa dahil sa alalay ng Diyos sa atin. God's sustaining grace. Kaya kung wala ng Panginoon sa buhay natin, pag tapos na tayo sa mundong ito, tapos na talaga tayo. Kaya sabi ni David, I awake, for the Lord sustained me. Nandun kaagad yung acknowledgement niya ba? Na Panginoon, kaya ako buhay dahil sa iyo. Kaya mga kapatid, araw-araw talaga dapat nating i-acknowledge ang Diyos sa buhay natin. Diba? Pagising natin, kadalasan, nagpapasalamat pa ba tayo sa Panginoon? Ha? Yung katotohanan na gising ka pa, dapat magpasalamat ka na, i-acknowledge na talagang Panginoon. Kaya naman itong si David, yung anak niya na si Solomon, yun din ang kanyang ipinayo sa kanyang anak. Kaya sabi doon sa Proverbs chapter 3, verse number 5, Trust in the Lord with all thine heart, lean not unto thine own understanding. Verse number 6, In all thy ways acknowledge Him.
Kaya sa araw-araw ng buhay natin, dapat talaga ang Diyos kilalanin natin. We must acknowledge God. Bakit tayo buhay pa? Because of God. Amen? Kaya nga, sabi ni David, I laid me down and slept, then he acknowledged God. I awake, for the Lord sustained me. Kaya sa pag-gising natin, nandun dapat yung acknowledgement natin sa Panginoon. Lord, salamat sa inyo. Then, pangalawa is adoration. Diba? Pasasalamatan mo siya, say good things about the Lord. Panginoon, napakabuti mo. No, kahit nananaginip ako ng hindi. Diba? Maraming mga panaginip na hindi maganda. Tama ba? Meron din mga panaginip na maganda. Kagaya nung isang tao, pagising niya, pawis na pawis siya. Sabi ng misis niya, "Uy, bakit ka ba pawis na pawis?" Naginip ko, ano daw ako eh. Ako daw yung naglaro daw ako ng basketball eh. Ano ngayon? Ako daw yung pinaka-star player eh, ng team namin eh. So ano nangyari sa iyo? Eh, nanalo kami. Sipin mo, isang linggo yung ganun. Laging nananaginip. Kinabukasan uli. Nagising na naman. Sabi ng misis, ano ka ba? Bakit na naman pawis ka? Naglaro uli kami. Star player uli ako, MVP. Ano yung most buwakaw player? Most buhaya player? Tapos, ano na kami? Pa-quarter finals na eh. Hanggang straight yan, isang linggo. Hanggang umabot na isang buwan. Yung talagang nainis na yung misis niya. Nagising na naman yung misis. Ginising, Uy! O bakit? Nanaginip. Bakit ka? Pawis na naman. Nanaginip na naman ako. Ano? Lumabang kami ng semifinals. Kami ang nanalo. Grabe sila nanalo eh. Sabi niya, hindi na tama yan. Abnormal yan. Lagi na ganun. Punta tayo sa doktor. Punta sila sa doktor. Pagdating doon, ano ba ang problema mo? Eh kasi Dok, itong mister ko, sabi ng misis, lagi siyang nananaginip gabi-gabi. Noong umpisa, yung kanilang, yung panaginip niya, naglaro basketball. Ano pa lang daw yun? Round robin pa lang. No? Agawan mo na ng standing eh. Kagabi talaga Dok, hindi ko na matiis. Yan na naman. Diba? Lagi akong nagbibilad ng kumot, lagi naglalaba, basa eh. Lagi pawis, no? Iba ang pawis nila eh. No? Si Jabis, iba magpawis na dati pag natulog eh. No, iba ang pawis yan. Ang pawis niya, ihi. Kaya nga, ang pangalan niya tuwing madaling araw ay ano? Li Panghi. Ano yan eh? Chinese eh. Li Panghi. Mr. Li Panghi. No? Sabi ng doktor, madali lang yung sakit mo. Ito, inumin mo tong gamot na ito kasi di ka na talaga mananaginip na makakatulog ka na naman hindi. Aba, nag-request yung tao eh. Dok, pwede bang di ko muna inumin to? Bakit? Eh, kasi mamaya yung championship natin eh. Yan. Championship. Siya ba naman ang MVP? Oh? May mga panaginip na maganda, meron din mga panaginip na hindi maganda. Oh? Pero yung katotohanan na magising ka pa, blessing yun. Marami na tayong mga nakilala na mga natulog tas hindi na nagising. Yung iba, pinipilit gumising. Minsan nga, pinipilit pa natin gisingin, hindi na talaga nagising. Di ba? Marami na eh. Kaya, sabi ni David, I laid me down and slept. I awake for the Lord sustained me. Kaya minsan may pamagat, alive for the Lord sustained me. Buhay! Sapagkat inalalayan ako ng Diyos. So dahil sa buhay pa tayo, ito yung mga dapat gawin natin. Amen? Na sa tingin ko, ay talagang angkop na angkop sa panahon natin ngayon. Number 1, because we are still alive, ano dapat gawin natin? We must praise without ceasing. Kailangan talaga magpuri na walang tigil. Amen? Same writer o same author na sumulat nito, Psalm 150, verse number 6. Kaya, dahil sa buhay pa tayo, dapat talaga magpuri. Amen?
Psalm 150 verse number 6. The Bible says, let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Sabi ni David, na siya rin nagsabi doon sa Psalm 3:5, sabi niya, I awake, I'm alive, for the Lord sustain me. Anong dapat gawin natin dahil buhay pa tayo? Kailangan magpuri tayo sa Diyos na walang tigil. Alam niyo ba, ang pagpupuri sa Diyos ay kailanman hindi ito matitigil? Tayo mga Kristiyano, nandito tayo para magpuri sa Diyos. Alam niyo ba, after in this life, sa langit, yun pa rin ang gagawin natin, magpupuri pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen? Kaya sabi dyan, no, let everything that hath breath praise the Lord. Kaya hanggang tumihinga pa, magpuri sa Diyos. Hindi pwedeng matigil ang pagpupuri sa Panginoon. At sa Acts chapter number 2, di ba, dahil sa kanilang pagpupuri, ang grabe ang pabor ng Diyos ibinigay sa kanila. Praising God, anong sabi? Sunod, having favor with all men. Kaya nga, since we are still alive, let us praise without ceasing. Lungkot ba? Hindi lang. Ayaw yata magpuri. Bahala kayo. No? Let everything that hath breath. Di ba kayo masaya na humihinga pa kayo? Alam niyo yung makakahinga ka ng natural at maayos? Blessing yan. Maraming tao na hindi nakakahinga ng kagaya ng paghinga natin. Regardless kung ano man yung amoy ng hininga mo. Di ba? Punta kayo sa mga hospital. Maraming mga humihinga doon. Binabayaran nila yung oxygen. Pero ikaw at ako, humihinga libre. Walang kahirap-hirap. Di ba? Yung palang makahinga ka, kahit na sabihin mong nahirapan ka ng huminga, hanggang tumihinga ka, sabi ng Biblia, purihin mo ang Diyos. Ano pa kaya yung hindi ka nahihirapan huminga? Di ba? Kaya nga, let everything that hath breath praise the Lord, praise ye the Lord. Purihin ang Panginoon. Di mo ma-appreciate yung paghinga mo kung hindi ka makakaranas ng nahirapan ka minsan huminga. Yung paglakad nyo nga lang, hindi nyo ma-appreciate yan eh. Kung hindi kayo nakaranas na hospital na isang buwan, hindi kayo makalakad. Eh nung nabalian ako, nung nasa isip ko, Lord, makalakad lang ako ulit. Di ba? Kaya lahat pasasalamatan, Lord, salamat po, nakakalakad ako ng maayos. Yung paglakad natin ng ganito, yan ang pangarap ni Roman. Saan ba yun? Tingnan mo, dahil lumakad, lakad lang ng lakad. Wala na. Kasi, magpapasa man. Ma-blessing yung nakakalakad ka. Hindi pala papa ni Jim, papa ni Jarvis yun. Mas parang kamukha mo na si Roman. No? Tingnan nyo lang, pagtabihin niyo ang mukha. Magkamukha eh. Saan pala yung napunta? Hindi na, totoo yan. Yung mga nakaranas ng mga near-death experience. Si Brother Ronald, di ba Brad? Yung bang hinahabol mo yung hininga? Di ba? Tapos, makikita mo, salamat Panginoon, nakakahinga pa ako ng maayos. Nakakakita ka? Blessing yan. Maraming tao na hindi na nakakikita. Yung pianista doon sa Ahoy, kila Pastor Ricky Soberano, isa na lang yung At ang sabi niya sa akin, Pastor, pag-pray niyo po ako kasi ayon sa sakit ko, itong aking vision ay pawala ng pawala. Kaya isa lang yung si Brother Nonoy. Pero yun ang pianista. Di ba? Grabe yun ang nagtuturo sa choir. Yung mayroon kang kompleto ka pa, purihin ang Diyos. Amen. No. Lalo na humihinga tayo, let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Kaya dahil buhay pa tayo,
Who will praise the Lord? Yung mga unbelievers? The unbelievers cannot praise the Lord. Right. It's the believers. Tayo mismo. Hey. Pero meron din pananampahan eh. Right. May pananampahan. Hindi pwedeng hindi tayo magpuri sa Panginoon. Correct. Amen. Ang lahat ng mga ligtas dapat magpupuri. Kasama na dyan yung sa pagpupuri, nandyan yung pasasalamat. Right. Pasalamatan mo ang Diyos, niligtas ka. Niligtas ako. Niligtas na yung lahat. Amen? Lahat pasalamatan mo. Ang provision ng Diyos, pasalamatan. Ang Diyos hindi nagkukulang. Right. Amen? Napakabuti ng Diyos natin. Kaya nga, since we are still alive, anong gawin natin? We must praise without ceasing. Amen. Sabi ko nga sa inyo, yung ginagawa natin dito sa lupa, rehearsal lang ito. Right. Kasi pagdating natin sa langit, wala tayong ibang gawin doon kundi magpuri sa Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Di ba? Amen ba? Amen. Kaya ba, merong pananambahan, dapat nandito tayo. Bakit? Kasi magpupuri tayo sa Panginoon. Eh. Right. Masasalamatan natin ang Diyos. Lord, salamat po Panginoon na ngayong araw na ito ay iningatan niyo po kami. Di ba? Amen. Manood kayo ng balita. Manood kayo ng mga balita. Ano mga mapapanood nyo? Mga disgrasya. Right. Tama? Makita mo lang yan. Sabi yung Lord, pwedeng ako ito eh. O, di ba? Pwedeng ako ito eh. Salamat Panginoon. No, iningatan niyo po. Kaya magpapasalamat ka sa Panginoon eh. Diyan yung pagpupuri. No? Amen. So, I awake for the Lord sustained me. Grabe ang biyaya ng Diyos, no? Yung pag-alala niya sa atin. Right. No? Napakabuti ng Diyos talaga natin. Pangalawa, since we are still alive, we must praise without ceasing. Simple lang to, we must pray without ceasing. Kailangan talaga manalangin walang tigil. Amen? Right. Pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 17. Parang hirap. Naalala ko, nag-preach ako dito, ang title ay not easy but difficult. Not easy but difficult. Madali pero mahirap. Madaling i-memorize pero mahirap isa buhay. Memorize ka agad eh. Pray without ceasing. Alam nga ni Sander yan eh. Pray without ceasing. Praise without ceasing. Madali lang eh. Pero napakahirap isa buhay. Right. No? Marami sa buhay Kristiyano, maraming madali lang. Madaling magbasa ng Bible, tama? Right. Pero ang hirap isa buhay yung mga nababasa. Right. Lahat madali eh. Madaling mag-memorize, no? Madaling magpalusot eh. Kaya sabi sa 1 Thessalonians 5:17, sabi ni Apostle Paul, pray without ceasing. Amen. Siyempre, tingnan nyo, inseparable yan yung. If you are praising God, hindi pwedeng mawala yung pananalangin. Right. No? Kasama lagi yung mananalangin. Kaya tayo buhay pa, no? Hanggang sa mga sandaling ito, kasi nais ng Diyos na manalangin tayo. No, we must pray for one another. Yung intercession, pinapanalangin natin yung kapwa natin. Amen. Amen? Kaya nga, let us pray without ceasing. Ulitin ko, di ba? Prayer is a work. Trabaho ang manalangin. Trabaho ang manalangin. May mga trabaho na madali lang. No? Kahit na hindi mo na gamitan ng concentration. Pero ang prayer, hindi pwedeng walang concentration. Right. Ano yung halimbawa trabaho na kahit wala ng concentration? Marami. Diba, magwalis ka kahit wala kang concentration eh. Tama? Pero ang prayer, hindi pwedeng walang concentration. Right. Ito yung trabaho na kahit kunting ano lang, pwede ka ma-distract. Kahit ingay lang, pwede ka na ma-distract. No? May Right. mga trabaho na kahit mag-ingay yung mga tao, hindi ka ma-distract. Pero ang prayer, iba.
Concentrate ka, nag-pray ka, marinig mo lang yung mga kaya kasama mo. Ano ba kaya? Wala na kagad yung concentration mo. Correct. Tama. Tama ba ako? Correct. Oo, kaya na mahirap ang prayer. Pero kayang gawin, no? Amen. Pray without ceasing. So, magpuri palagi, walang tigil, manalangin na walang tigil. Amen. Kasi yan ang trabaho natin. No? Right. Sasagot talaga ang Diyos natin. May mga sagot na hindi natin matatanggap kasi pwede ang sagot ng Diyos ay i-deny tayo. No? So, tandaan nyo, denial man yan or acceptance, sagot pa rin ng Diyos yan. Kaya, ano man ang sagot ng Diyos, it might be yes or no, pasalamatan pa rin siya. Huwag magtampo sa Diyos. Correct. Kasi wala tayong karapatan na magtampo sa Diyos. Amen. Pwede ba magtampo yung creation sa Creator? Hindi. Pwede ba magtampo yung bangko sa gumawa sa Kanya? Sana hindi ako bangko eh. Lagi nila ako nakakaamoy ng puwit. Siyempre, bangko ka eh. Di ba? Di ba? Pwede, ito nga, di pwede magreklamo eh. Kung pwede lang ito magsalita eh. Ang dami itong sinasabi. Sabi niyo, hoy, magtutbrush ka naman. Sabi ito, punong-puno na ako ha. Oo, di ba? Pero wala siyang karapatan magreklamo. Right. Tama? Right. Eh tayo, hindi tayo pwedeng magreklamo sa Diyos. Hindi tayo Amen. pwedeng magtampo. Ang gawin lang talaga natin, Panginoon, maraming salamat po. Amen. Hindi Right. man naging ayon sa gusto ko yung kasagutan ng panalangin mo, maraming pong salamat. Amen. Matutuwa pa ang Diyos natin yan. Ayaw, alam niyo, ang ayaw talaga ng Panginoon, yung tayo ay nagre-reklamo. Right. Kahit saan yung mababasa sa Bible. No, every time, yung mga Israelites, every time na sila ay nagre-reklamo, nagmumurmur sa Diyos, merong pinapadala palagi ang Diyos na katampatang parusa. Amen? Right. Tama. Doon sa Numbers 21, nagreklamo yung mga Israelita. Sa daanan na nga, they were discouraged because of the way. Nung sabi ng Bible, the Lord sent them fiery serpents. Yung mga ahas pinadalhan. Reklamo ng reklamo eh. Right. Kaya, ang mga anak ng Diyos, hindi pwede magreklamo. Amen. Ang gawin lang natin, magpasalamat. Sa panalangin, magpasalamat. Right. Amen? Right. Kahit na hindi mo naunawaan, magpasalamat. Sabi ng kanta, if you don't understand, if you can't raise His hand, trust His heart. Pasalamatan lang ang Diyos. Amen. Maunawaan din natin yan pagdating ng araw. Right. No? Paano yan? Halimbawa, ganito. Mga kabataan ngayon, nasabihan, di ba, lagi na, mag-aral muna kayo, muna kayong girlfriend, boyfriend. Yung iba hindi na maunawaan yan eh. Pag hindi ito ang ginagamit, karamihan kasi very impulsive yung mga kabataan. Puro puso. Di, mahal ko talaga. Sige, pag ginunan nitong puso, no? At hindi ka makinig, you don't use your brain, time will come, maunawaan mo bakit gano'n ang sinasabi ng pastor. Right. Di ba? Tama. Di mo maunawaan ngayon yan. Kasi nga, hindi mo ginagamit ito. Kaya nga, use your brain too. Ha? Right. Right. Pag ito ang ginagamit mo, hindi talaga makakaunawa to. Wala tong utak eh. No? Tama. Tama hindi. Right. Mag-imin kayo eh. Amen. Darating araw, maunawaan nyo. Oo nga pala. May mga magulang nagagalit sa mga anak. Hindi rin maunawaan ng mga anak. Right. Yan, masyado ito aming daddy, mami, papa, mama. Masyado. Pero pag ikaw na ang naging magulang, doon mo maunawaan. Correct. Tama. Tama pala yung magulang. Kaya pala ako pinapagalitan noong pagkasama ko yung mga barkada ko na mga lasinggero kasi, diba? Right. Hindi mo maunawaan kasi, lagi kong ulitin ko
kapag hindi mo ito ginagamit. Ito. Ito lagi ang pinapairal, di ba? Right. Oh? Uy! Amen. Mabira itong mga kabataan, hindi nag-i-amen na. Yan. Wala talaga. Moy, mag-amen ka, Moy. Ha? Hindi ko narinig. Ito, last. Last na. Uy, maaga natin alas 8 pa lang ah. 7:56 pa lang oh. Wala na akong masabi eh. No? Kasi baka puputok ako eh. Meron akong problema eh. Ano yung number 1? Dahil buhay pa tayo, we're alive because for the Lord sustained us. Ano yung nung gawin natin? We must praise without ceasing. Pangalawa, we must pray without ceasing. Amen. Ito, sabi ng asawa ko kanina, Dad, wala na si doktora. Wala na si doktora. Sabi ko all things work together for good. Amen. Hinayaan ng Panginoon na magkasakit siya para dalhin ko siya doon sa doktor, sa hospital. Na yung doktor ay yung si Doktora Beltran. At dahil doon, nag-share tayo ng salita ng Diyos. Amen. At nung sinare ko sa kanya ang salita ng Panginoon, alam mo sabi niya, Pastor, marami pong salamat. Ang sarap sa pakiramdam. Amen. Sabi ko sa kanya, Dok, sabi ng Romans 6:23, kaya tumanggap ka na kay Kristo, anong meron ka? Buhay na walang hanggan. Amen. No? Kaya sarap sa pakiramdam. Hanggang sa bumalik kami, yun, inano ko ulit siya. Alala mo ba, Dok, yung tinuro? Ay, opo, Pastor. Ngayon, hindi na pala natin siya makikita for the third time. Dito, nasa langit na siya. Ano yung third message? Third point. Preach without ceasing. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, Pastor, hindi na tayo titigil sa kapipreach? Hindi. Ibig sabihin, hanggat may pagkakataon, mangaral ka. Hanggat may pagkakataon, magturo ka. Kasi hindi mo nga alam eh. Amen? Kaya nga ako, nung marinig ko, iba na naman ang doktor na titingin sa kanya. Malay mo yung ibang doktor na titingin sa kanya. Yun na naman ang masira natin. Right. No? Amen? Amen. Moy, mag-doktor ka. Ha? Isipin niyan, anong lesson doon? Ha? Dahil buhay pa tayo, preach or teach without ceasing. Turo talaga. Right. Hanggat may pagkakataon. Amen. Hanggat may pagkakataon. Preach the word. Preach the gospel. Right. Turo talaga. Hanggat kaya natin magsalita. Sayang naman yung boses natin eh. Amen. Tama po. Ako, kahit saan ako, palasalita talaga ako. Kahit sa bahay, parang sabi nila, "Uy, Daddy, parang nag-preach ka pa rin." Parang nasanay ako eh. Pero hindi lang sa bahay, hanggat may kinakita ako at pwede magturo talaga. Amen. One Tuesday evening, kagabi, mga ligtas na daw yun eh. No? So nag-share lang ako ng Word of God. Sabi ko, ay, baptist. Karamihan baptist eh. Save ka na, save. Oo, save na. Pero nung nakaraan, naglaro ako doon sa Kings Point. Naglaro kami ng basketball, mga pastor. Habang naglalaro, merong mga isang grupo na hindi namin kasama. Marami rin sila, mga 7. Ang nangyari, yung nagaya ng tubig, yung cooler, bigla na lang natumba. Pagkatumba, talagang natapon yung tubig sa gitna ng court. So natigil yung laro. Nung natigil yung laro, nakita ko nakaupo yung mga player na hindi namin kilala. Pinuntahan ko. Kita nyo, all things work together for good. Amen. Right. Pinuntahan ko ako pala si Pastor Ronald, mga pastor kami. Ay, preach to them. May pambira lahat, tumanggap sa Panginoon eh. Amen. Pagbalik ko nung nakaraan ulit, may tumawag sa akin eh, Pastor, hindi ko kilala. Sabi ko, sino ba yun? Yun po yung naturuan ni Pastor. O kita nyo?
Hanggat may pagkakataon, kahit sa paglalaro, hanggat may pagkakataon. Right. Right. Nagliga nga kami, di ba, dito sa Heritage dati. Nakakashoot ako ng bola. Pagdating ng sabi ng coach sa kalaban ko, sa kanyang player, tauhin mo yan, si Taklin. Ay, hindi na ako makatanggap ng bola. Kasi tinatao. Sinulwinin ko, sabi ko, ikaw ba, ligtas ka na. Pag namatay ka, sa langit ka pupunta. May umatras yung kwartsa ko eh. Sabi ko eh. Dumistansya eh. Kaya ako tinanong ng ligtas na. Papatayin ba ako dito? Hindi na lang na sinusabihin ko. Eh, yun lang. Pero siyempre, pag mga Kristiyano ang kano mo, kalaro mo, hindi mo masulwinin. Right. No? Babanggain ka pa nga eh. No? Kahit mga yung people mo, wala. Ano yun? So, laro lang. Doon lang bumabawi eh. Bumabawi sa eh. No? Maraming ganyan dito. Kinikimkim ko lang. Pag sa basketball eh, walang pastor-pastor eh. Ganun talaga ang laro. Sanay tayo dyan eh. Sanay na nasampal ako sa laro. Walang problema. Laro yan eh. Kasi kung ayaw mo masaktan, mag-chess ka. Diba? Kung ayaw mo talaga masaktan at di magano ka, mag-jump, Chinese garter. Anong punto ko? Hanggang buhay tayo. Magturo tayo. Right. Magturo talaga. Huwag sayangin yung pagkakataon. Kasi alam mo, pag meron kang nakasalamuha tapos namatay, makukonsensya ka. Right. No? Kaya, sabi ko kay Sister Lenny, kung pupunta yung taga-Brihino sa Burol, sana isama ako. Para pagdating doon, magsishare ako ng salita ng Diyos. Amen. Di ba? Kaya, pero yun, kung siya ay totoong tumanggap sa Panginoon sa langit na siya ngayon, Amen. sabi naman niya, tumanggap siya. Amen. Di ba? Right. Tumanggap siya sa Panginoon. Kaya let us, hanggat buhay pa tayo. Hanggat buhay pa tayo. Huwag tayong tumigil sa pagtuturo. Amen? Amen. Ng salita ng Diyos. Hindi pagtuturo ha. Magturo ng salita ng Diyos. Ang ni Kristo. Okay? So sabi ni David, I laid me down and slept. Maya-maya, uuwi na tayo, hihiga tayo. Nawa, makatulog tayo kagad. Right. Pero yung iba, hindi natulog eh kasi full charge yung cellphone. Right. Tama. Naka-full na eh. Naka-ready na yung pastor para mamaya, para paghiga pa. Cellphone. No? Meron akong kilala dyan eh, mga pamangkin ko eh. Gusto sabihin kung mga babae. No? Pag tahimik yan, tupun nito. No, cellphone na naman. Doon. No? Ganun. Tapos pag sisitahin ng ate yung bunso, gagalit to. Oh, ang cellphone ngayon, nakakasama ng ugali, no? Right. Tama. Tama? Wala kang binanggit na pangalan, ha? Right. Oh? Basta tatlo yan sila, magkakapatid. Pwedeng magkakapatid. Pwedeng si Sander, si Javis, magkakapatid yan eh. No? Sabi ni David, I laid me down and slept, no? I awake, for the Lord sustained me. Amen. We're still alive because the Lord sustained us. Kaya nga, araw-araw, let us acknowledge God in our lives. Lord, salamat po. Right. Gising pa ako. No? Amen. Salamatan siya. Amen? Amen. Papulihan siya. Kasi maraming tao na hindi na nagigising. Right. Punta kayo sa mga pag dumadaan ako sa cemetery, at sa pasukan ng mga subdivision, ngayon, kakaiba na. Pag mayroong mga namamatay, malalaman mo agad. Bakit? Nakatarpuli na. Right. Oh. Yung iba, talagang alam siguro nila mamamatay talaga sila. No? Kasi mga tarpuli nila, mga nakahanda nakangiti. No? No? Kaya huwag kayong, dapat pala magano na kayo, magpa-picture na kayo ng Tapos ibili na ba? Pag ako namatay, itong picture gamitin nyo. No?
Pero hanggang buhay pa tayo, magpuri rin sa Panginoon. Amen? Right. Walang ibang magpupuri kundi tayo mga anak ng Diyos. Correct. No? And let's keep on praising Him and then preaching His Word. Right. Mangaral din ng mangaral. Marami pa dyan ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So tayo pong lahat ay manalangin. Manalangin tayo. Let's pray for one another. Let's pray for the loved ones of Dr. Cathy Beltrán. Ako, desire ko na makapunta doon sa kung saan man siya nakaburol at makapag-preach ng salita ng Diyos. That's my desire. Nawa ang Panginoon ay gagawa ng paraan. Hindi ko lang alam paano. Pag-pray natin. Let's pray for one another. Masalamat tayo sa Panginoon. Lord, thank you because I'm still alive. My loved ones are still alive. Lord, thank you. Let us praise Him. Purihin natin ang Diyos, no? Let everything that hath breath praise the Lord, praise ye the Lord. Purihin natin ang Panginoon, pasasalamatan natin siya, papurihan natin, sasambahin natin, lahat gawin natin sapagkat buhay pa tayo. Walang gagawa ng mga ganitong bagay kundi tayo mga tinubos, niligtas ng Panginoong Jesucristo. Let us pray always, pray for one another. Let us keep on preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Salamat po sa inyong makapangyarihang salita. Lord, thank you. Thank you, Lord, for waking us up. This morning, Lord, ginising niyo po kami. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong biyaya. Sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na hanggat kami nabubuhay, pupurihin namin kayo, mananalangin kami walang tigil, at kayo po, Panginoon, ay aming ipapangaral, lalong-lalo na sa mga tao na wala pang kaligtasan. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong banal na salita. Salamat po, Banal Espiritu, sa inyong panguna sa amin. Lord, i-bless you po ang mga kapatid ko dito sa inyong gawain, Panginoon. Salamat, Lord, sa pakikisa ng bawat isa. Lord, ang aming dalangin, ang building construction, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Give us the courage para maging katuwang, Panginoon, sa pagpapatayo ng inyo pong bahay-sambahan. Salamat sa inyo. Lord, akin pong dalangin ang mga pangangailangan ng mga kapatid kong ito. Pangangailangan pinansyal. Kayo po ang mag-provide, Panginoon. Please give them favor sa lahat, Lord, sa mga businesses, sa mga transactions. Lord, pagpalain niyo po. Sa kalusugan din ng pangatawan, Lord, dalangin ko ang may mga karamdaman na kayo po patuloy ang magbigay ng kalakasan. Salamat sa inyo. Salamat sa lahat, sa mga kababaihan, kalalakihan ng church na ito, sa mga kabataan. Panginoon, gamitin niyo po ang kanilang mga lakas sa pangangatawan para po sa inyong gawain. Salamat sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming pagkakaloob sa gabing ito. Ang lahat ng ito ay hiling namin dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus naming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. And all of God's people will say, Amen, Amen. Okay, let's give our offering. Okay na po. Kami, Adel. Thank you for watching. God bless you all. Makita ko na yung crowd natin. Dala. Be, bakit? Amen. Thank you for watching. God bless you all. Share ninyo ang message na to. Paki-share ang message, ha? Yung aking tiyahing nanonood. Purihin ng Diyos. Lahat.
Shout out sa mga nanonood. God bless sa inyo lahat. Hanggang dito na lang. Bye-bye.